ito mga kaibigan. At isa pa ay nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos sa ating bansa. Ako'y naniniwala mga kaibigan na ang pagkakataon na ito na ikaw ay nariyan sapagkat ito ay itinaon ng Diyos upang mapakinggan mo ang pangangaral nito ngayong gabi. Ako'y naniniwala sa lahat ng mga naririto, tayong lahat ay may mga problema. At naiisip at nasasabi mo sa iyong sarili, kailan ba matatapos ang problema na ito? Bakit ganito ang takbo ng aking buhay? Puro na lang problema. Marahil meron dito mga magulang, problema mo ang iyong mga anak. Marahil ang problema mo ay ang iyong asawang lalaki o asawang babae. Marahil ang problema mo ay ang iyong magulang. Marahil ang problema mo ay iyong kapatid. Marahil ang problema mo ay kung ano-ano pa. At walang makaliligtas sa problema mga kaibigan. Sabi nga ng kasabihan, dalawang tao lang ang walang problema. Yung isa ay nasa pansyong, o kaya naman yung isa ay nasa 13, nasa loob, o kaya na nandoon sa Mandaluyong. Mga kaibigan, sa oras na ito, lahat ng mga taong naririto ay normal. Sapagkat ang problema ay normal sa buhay ng tao. Pero bakit nga ba may problema? Bakit nga ba mayroong mga suliranin na tumatakbo sa ating mga buhay, na nararanasan natin sa ating mga buhay? Kaibigan, yan po ang nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi. Ang bawat talata na aking babanggitin, na aking babasahin ngayong gabi ay magsasabi sa atin kung ano nga ba talaga ang ugat ng problema. Kaya ngayong umaga, ngayong gabi mga kaibigan, nais ko muna pong manalangin ng saglit. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon, na maraming mga kababayan namin na ang kanilang ninanais ay malaman ang iyong kalooban at ang katotohanan ng iyong salita. Kaya ang aking dalangin, O God, malaya kang kumilos at magpakahayag sa gabing ito, Panginoon. Hinihingi ko ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Personal kang mangusap sa bawat isa. Abutin mo ang kalagayan ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa ngayong gabi sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kaibigan, sabi po ng banal na kasulatan, tignan muna natin ang pangako ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28. Sabi po mga kaibigan, lumapit kayo sa akin. Si Jesus po nagsasalita rito mga kaibigan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Mga kaibigan, sa ibang salin sabi ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, pagod ka na ba sa problema? Gusto mo na bang sumuko? Gusto mo na bang may mga taong dahil sa problema, napagpapasyahan nila na kitlin ang kanilang sariling buhay? May mga taong sa sobrang problema at suliranin sa buhay, nakakapagpasya ng mali sa buhay at lalong lumalala ang problema. Mas lalo silang napapariwara. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay may pangako at may pag-asa na inaalok sa atin kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kaibigan, ito ang kasagutan sa katanungan na meron ka. Sa matagal ng katanungan na namuo sa iyong kaisipan, bakit ba may problema sa mundong ito? Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 16 mga kaibigan. Ito po sa mga unang talata, sa mga unang, kung babasahin nyo po ang Biblia, hanapin nyo po yung librong Genesis. Sa chapter 3, verse 16, at sa bandang itaas pa ng mga verses, mababasa natin doon na nagkasala si Adan at Eva. At itong ating babasahin ngayong gabi mga kaibigan, ito ang sinabi ng Diyos
kay Eva at kay Adan pagkatapos nilang magkasala. Ganito mga kaibigan ang sinabi ng Diyos. Sinabi niya sa babae, wala pong iba kundi si Eva, higit kong patitindihin ang sakit mo sa panganganak. Sa sakit ka magsisilang ng mga anak. Ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa, subalit pamumunuan ka niya. Kaibigan, sa verse 17, sabi po ay ganito, sinabi niya kay Adan, dahil nakinig ka sa boses ng iyong asawa at kumain mula sa puno kung alin ay iniutos ko sa iyo nang sinabi kong hindi kayo maaaring kumain mula rito, sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa matinding pagpapagal, kakain ka mula rito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Verse 18 mga kaibigan, ito ay tutubuan ng mga tinik at mga damo para sa iyo, at kakainin mo ang mga pananim sa bukid. Kakain ka ng tinapay sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Dahil kinuha ka mula sa lupa, dahil ikaw ay alikabok at sa alikabok ka rin babalik. Kaibigan, ang pinupunto rito ng Diyos, bago ka makakain, paghihirapan mo muna. Ano ba ang dahilan ng problema? Malimit pera. Ano ba ang dahilan ng problema? Malimit walang makain. Ano ba ang dahilan ng problema? Malimit walang pampaaral. Malimit walang panggastos. Yan ang pinag-aawayan ng mag-asawa. At totoo ang sinabi ng Biblia mga kaibigan. Ang lahat ng ugat ng problema na ating nararanasan ngayon mga kaibigan, yan ay dahil sa pagsuway ng dalawang unang tao na nilikha ng Diyos, si Adan at Eva. At hanggang ngayon ito ay umeepekto sa buhay ng mga tao. Kasama po tayo doon mga kaibigan. Kaya mga minamahal naming mga kaibigan, paano natin ngayon masusolusyonan ang problemang ito? Paano natin malalagpasan ang iba't ibang suliranin na dumadaan sa ating mga buhay? Ang iba ay sumasabay na lang sa akos. Ang iba ay sinasabing ganyan talaga ang buhay. Habang may buhay, may problema, sige tuloy lang. Tama po iyon mga kaibigan. Subalit kaibigan, nais kong sabihin sa inyo, merong mas magandang kasagutan ang Biblia kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon. Merong pong mas magandang kasagutan ang Diyos kapag inunawa natin ang sinasabi ng Biblia.